Kabanata 511. Ang mukha ni Simon Zimmer ay naging ulap. Inalis nila ang mahusay na proyekto na dinala niya at ang ibang tao ay nagnakaw ng kontrata ng balangkas na pagmamay-ari ng kanyang anak na babae. Ngayon, maaari lamang siyang tumayo at makita kung paano ang iba ay magpakasal sa isang pamilya ng Silvas. Mas hindi siya komportable. Kailangan nating paghiwalayin si Mandy sa talunang si Harvey sa mabilis na paraan. Malamig na sinabi ni Leon Yates sa maangin na salita, ang ating buhay ay maaari lamang lumala. Huminga ng malalim si Simon Zimmer at sinabi, nais ko ring mangyari iyon. Ngunit binalaan ako ng matanda bago tayo pumunta dito. Darating ang araw na huhusay ang Zimmer. Kung may nangyari sa oras na iyon papatayin niya ako. Natatakot ang matanda na magnakaw si Mandy ng pansin sa ibang tao. Kaya hindi ko hayaan na magdiborsyo si Mandy at si Harvey sa ilalim ng anumang pangyayari. Sinampal ni Lillian si Simon ng matigas sa buong mukha at sumigaw ng malakas, Simon, papayag ka upang gawin ang sinabi ng matandang iyon. Maaari ka bang manindigan kahit man lang isang beses? Una si Prinsipe Silva, pagkatapos, si Prince York. Kung ang ating anak na babae ay hindi kasal sa mahina na iyon, kung gayon ang lahat ng kaluwalhatian ay maaaring maging atin. Hindi lamang siya ay hindi makakakuha ng anumang kita, kailangan pa niyang ibigay ang lahat ng gawain na labis na gastos sa kanya. Sa palagay mo na ginamit lamang ito ni Simon? Alam kong hindi ito ngunit. Wala ng mga dahilan na dapat nating hayaang hiwalayan ni Mandy ang taong iyon, si Lillian ay dumura ng mali. Nais niyang maghiwalay sila, hindi siya kumilos ayon sa kanilang mga palad. Sa oras na ito ikaw ay kakaiba. Dapat niyang sundin tayo upang hindi masira sa lalong madaling panahon. Kung siya ay nagtagumpay, maaari pa ring magkaroon ng pagkakataon na pakasalan si Prince York. Ito ang salamin sa kisame ng lalawigan ng Southlight. Ang taong nasa itaas isang pamilya na tunay at top-notch. Kapag ang kanyang anak na babae ay may kaugnayan kay Prince York, magawa din niyang tamasahin ang kasaganaan at luho na sumama sa kanya. Maaari rin siyang lumakad sa mas mataas na circle at makisalamuha sa mga piling tao. Ang basura na si Harvey ay hindi maaaring mag-alok sa kanya ng alinman sa mga bagay na ito. Sa sandaling iyon, pumunta si Harvey sa pintuan sa harap. Hindi siya nagmadali sa loob na pumasok kahit na narinig niya ang mga hiyawan at iyak sa bahay. Sa halip, sumimangot siya at tumingin at tumungo patungo sa Silver Nimbus Mountain. Ang malamig na galit ay may kulay ang kanyang tingin. Sa wakas ay pinalambot ng kaunti ni Mandy kung siya ay nasira ni Queenie. Si Harvey ay hindi niya iniisip na gumawa ng isang hakbang upang sirain ang nominal na kapatid na ito. Nung papasok na siya ng bahay, narinig niya ang malambot na tinig ni Mandy. Lumabas siya sa kanyang silid at tiningnan ang naiinis na si Lillian at nasaktan na si Simon. Ama, ina, itigil ang pakikipag-usap tungkol dito. Maraming beses ko nang sinabi na mahal ko si Harvey, sinabi ulit ito ni Mandy. Talagang gugugol mo ang iyong buong buhay sa basura na ito. Seryoso na tinanong ni Lillian si Mandy, sa palagay ko ay makatatayo si Harvey mula sa ibaba ng lupa sinabi ni Mandy. Si Harvey ay nagbuntong hininga, si Harvey ang aking asawa. Kailangan kong gawin ito. Kahit nahiwalayan ko siya, naniniwala talaga ako na hindi gustuhin ni Prince York ang isang diborsyadong babae. Nagbago ang ekspresyon ni Lillian. Sinabi ni Mandy ang totoo. Bagaman siya at si Harvey ay hindi pa nag-uumpisa sa kanilang kasal, magiging diborsyado pa rin ang pagkamatay ng babae. Paano kung tatanggapin ka noon ng isang mayaman na pamilya? Kaya't tumingin si nanay sa maliwanag na bahagi at ngumiti si Mandy ng malungkot. Inaasahan ko lang na si Harvey ay maaaring maging medyo ambisyoso mula ngayon. Kung mabibili niya ako ng maliit na kondo sa Buckwood para doon kami titira, sapat na iyon para sa akin. Tungkol sa iba, hindi ko na masyadong iisipin ang tungkol sa kanila. Habang nagtatago sa kanyang silid, nagpasya si Mandy na paulit-ulit na pinigilan siya ng Zimmer. Dahil hindi niya mababago ang kanyang kapalaran,
kahit papaano inaasahan niya na mas mahusay ang magagawa ng kanyang asawa. Si Harvey ay nabalisa ang kanyang sinabi dati na siya ang maalamat na si Prince York, at patuloy kong sinasabi sa iyo. Ngunit hindi ka naniniwala sa akin, at ngayon gusto mo akong bilhan ka ng isang maliit na kondo. Sa lahat ng mga bagay ay hindi nagsasalita si Harvey. Kabanata 512. Naghintay si Harvey ng kalahating oras bago siya pumasok sa bahay, kasama ang ilang karne at gulay. Ama ina, tumigil lang ako sa merkado at may nakita akong nagbebenta. Magkakaroon tayo ng isang mahusay na pagkain ngayong gabi. Si Mandy okay na at binigyan na siya ng trabaho ni Senior Zimmer. Samantala si Lillian Yates ay tumingin ng kakaiba. Nang tiningnan nila si Harvey, na walang kasiraan o walang magawa sa kanilang mga mata. Sa halip, napuno sila ng kawalan ng pag-asa. Mayroong ilang mga bagay na hindi na nila nais pa na pag-usapan. Tumanggi na si Mandy na makipaghiwalay. Wala na silang pagpipilian kundi hayaan itong mangyari. Nagpasya na silang sumuko. Ngayon, ang lahat ng kanilang pag-asa ay nakasalalay kay Cynthia. Kinabukasan, nagpunta si Mandy upang magtrabaho sa Zimmer Enterprise, at lumabas din si Harvey kasama niya. Bago sina, Lillian at Mandy, ay nagiging maraming ginagawa sa loob ng 2 araw. Sinimulan lang ng iyong kapatid ang kanyang pag-aaral sa isang boarding school. Hindi ako sigurado kung masasanay siya. Pansamantala sasamahan ko muna siya, ikaw na muna ang magiging responsable sa pag-aayos at mga gawain dito sa bahay, sabi ni Lillian. Dahil ang kanyang panganay na anak na babae ay walang silbi, nagpasya siyang ihanda ang mas bata na dahon. Hanggat ang kanyang bunsong anak na babae ay may maayos na masilungan, maaari siyang magkaroon ng isang mayamang asawa. Okay, tumanggo si Mandy. Sa katotohanan, si Mandy mismo ay nahihirapan. Sinimulan ng Zimmer Enterprise ang iba't ibang mga negosyo sa Buckwood. Napili din ang lokasyon ng bagong gusali ng kumpanya. Ang mga tao ng Sky Corporation ay dumating sa pag-inspeksyon. Paminsan-minsan, sila ay palakaibigan at magalang sa lahat ng oras, karagdagang nagpapabilis sa pag-aproba ni Prince York sa mga Zimmers. Sa mga sitwasyong ito ay lalong pinalaki ni Mandy si Senior Zimmer. Sa una ay nais na bigyan siya ng isang magandang posisyon, ngunit ngayon, inilalagay lang siya upang magtrabaho sa departamento ng logistic ng kumpanya. Kahit na ang trabaho ay tunog na mabuti sa papel, walang kinalaman sa kagawaran na ito. Ang mga nagtatrabaho dito ay walang pera o kapangyarihan. Gayunpaman, hindi nakipagtalo si Mandy. Alam niya na ang paggawa nito ay magiging labis, kaya't dali-dali niyang kinuha ang paggamot na ibinigay sa kanya ni Senior Zimmer at hindi na nagreklamo. Si Harvey sa lahat ng ito ay walang sinabi dahil hindi siya nasaraan ng loob. Gayunpaman, sinundan niya si Mandy na magtrabaho araw-araw sa umaga at umuwi sa gabi. Minsan siya sa opisina at pagkatapos ay pumunta upang harapin ang ibang bagay kapag siya ay tapos na. Karaniwang nawawala siya sa gitna ng trabaho, pero hindi nagtatanong si Mandy sa kanya, na para bang anuman ang ginawa ni Harvey ay walang kinalaman sa kanya. Parehong nasa isang estado ng semi-mahalagang paggamot sila. Sa pagkabagabag na ito ay mas masahol pa kaysa sa isang bukas na laban. Pagkalipas ng ilang araw, sa presidential suite ng Peninsula Hotel sa Buckwood, si Harvey ay casual na nakasandal sa sofa na naglalaro kasama ang matandang Rolex. Ang matataas na anti-gong relo ay hindi mabibili ng halaga sa mga mata ng iba, ay walang halaga sa kanya. Nakaupo siya sa tapat ni Harvey. Siya ay isang likas na kagandahan, kaya't hindi niya kailangang maglagay ng pampaganda. Wala rin siyang magarbong alahas at hindi labis na nakabihis, at ang kanyang buhok ay nakatali sa isang simpleng nakapusod. Gayunpaman, ang kanyang mga paggalaw ay nagkaroon ng hindi maa-access na kaaya-aya na aura. Ang ganitong uri ng pag-uugali ay likas at ang mga makapangyarihang pamilya lamang ang maaaring magdala. Ang average na bagong mayaman na nais maabot ang tulad ng ganitong pag-uugali ay kailangang dumaan sa maraming henerasyon. Ang masipag na nakatatanda kong kapatid, natutuwa ako na handa kang makilala ako, sinabi ni Queenie York. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay maihahambing sa isang walang malalim na kailaliman,
malalim at hindi mahuhulaan. Ang kapatid ni Harvey, na hindi niya nakilala sa loob ng 3 taon. Sa kabila ng pagharap sa gayong hindi maihahambing na kagandahan, walang naramdaman si Harvey. Hindi rin siya binigyan ng wastong hitsura. Sa kanyang mga mata, ang pagkakaroon ng tulad ng Diyosa na ito ay nagnanais ng marami sa mga elite na circle ng bansang H ay walang iba kundi isang walang laman na simbolo. Kabanata 513. Ilang segundo ang ginugol ni Harvey sa kanyang relo bago tuluyang lumingon kay Queenie. Lumapit ka sa akin ng hayag. Hindi ka ba natatakot na malaman ni Quinton at sirain ka? Gusto ko bang patayin ang tulad ng isang cute na maliit na kapatid na babae? Ngumiti si Queenie, nginitian si Harvey. Ang babae sa harap niya ay maaaring inilarawan ng maraming bagay. Manipulative, na isang batang babae, isang malamig, mapanganib na pinong kagandahan. Ang cute ay hindi isa sa batayan. Ang cute ay hindi angkop sa kanya. Sa katunayan, hindi magawa ni Harvey na itanggi ang kagandahan nito. Gayunpaman, naisip ko na ito ay higit pa sa isang armas ng pagpatay. Isang sandata na napakalakas na maaaring makapinsala sa mga tao at sa mga kalalakihan. Kung hindi nila iniisip na cute ako, bakit mo ako dinala sa Yorks noon? Mahinahon na nagtanong si Queenie, naalala ang kanyang nakaraan. Ilang taong gulang pa lamang ako nang dalhin kita. Paano ko magagawa na ang batang babae ng iyong mga taon na natagpuan ko sa gilid ng quarry ay susubukan kong patayin? Sumagot si Harvey, walang malasakit. Siyempre, hindi ko rin iyon nararamdaman. Dati akong may tiwala at napuno ako ng aking ina. Akala ko, wala sa mundo ang hindi mo magawa. Para bang lahat ng nangyari 3 taon na ang nakalilipas ay isang biro lamang. Malaking kapatid, alam ko ang nangyari 3 taon na ang nakalilipas ay hindi patas sa iyo. Ipinaliwanag ni Queenie na nakatitig sa kanya. Ngunit iyon ang desisyon ni Lola, tinutupad lamang namin ang kanyang mga utos. Sa isang taong nag-iwas sa responsibilidad ay inalag ni Harvey ang kanyang ulo. Lamang at aminin mo na patuloy kang darating para sa akin kahit na ang matandang babaeng iyon ay hindi ka ibabalik. Ang aking pag-iral ay ang iyong pinakadakilang banta. Hanggat ako ay nasa Yorks pa rin, wala sa inyo ang magkakaroon ng pagkakataon na mapabuti. Si Harvey nagbigay siya ng kalahating ngiti. Tinawid niya ang kanyang mga daliri, at inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang baba at tumingin kay Queenie. Nang magsalita siya, malambot at mahinahon ang tono niya. Naku, curious lang ako, ikaw ang nag-ambag ng pinakamalaki noon. Gayunpaman, ang taong namamahala ngayon ay si Quinton. Dumating ka ba upang tanggalin ako ng lubusan para sa kanyang kapakanan? O balak mong magpailalim sa akin ang iyong sarili at i-replay ang eksena mula sa 3 taon na ang nakakaraan? Nagkibit balikat si Queenie, ang kakaibang kilos niya at galaw. Bakit kailangan kong gumawa ng isang bagay na walang pasasalamat? Kami ay hindi mahina, kasama na ang kambal. Kahit na sumali sila sa laban at ang 4 sa amin ay nawala, ang mga Yorks ay hindi kailanman mahuhulog sa iyong mga kamay. Para sa amin, ikaw pa rin ang parehong hamon na kinuha ko mula sa mga kalye noong ako ay 8 taong gulang. Hindi ka miyembro ng Yorks. Ang mga mata ni Harvey ay tumingin sa kanya na walang pakialam. Nagsalita siya sa hangin ng isang napakalakas na pagkatao, na parang siya ang tongue of silver. Si Queenie ay bahagyang sumimangot. Matapos ang isang sandaling katahimikan, sa wakas ay sinabi niya na, hindi ako makakapasok. Gusto kong sirain ito, kaya inaasahan kong makukuha mo ang alam kung gusto mo. Tumayo na si Harvey at umalis. Sa pag-alis ko sa suite ng Pangulo, casual kong idinagdag. Kung nais mong ilagay ang iyong mga espiya sa Sky Corporation, wala akong pagtutol. Pagkatapos ng lahat, ginagawa mo ang lahat. Ngunit kung patuloy mong guguluhin ang mga gawain sa Zimmer, at nasaktan ang aking asawa, huwag mo akong sisihin kapag sinira ko ang mga patakaran. Ang pintuan ng pampanguluhan ng Pangulo ay isinara. Kabanata 514. Si Queenie York ay tumitig ng may kumpiyansa sa direksyon na pinuntahan ni Harvey. Maya-maya, hindi sila nakakatawa. Pangalawang kapatid, gumawa tayo ng isang hula.
Sa palagay mo ba ang kanyang mga salita ay para sa akin? Ang isang tao na may suot ng sombrero ay naglalaro sa isang jade chess. Ang isang piraso ay nahawakan ng kanyang kamay. Sinabi niya nang walang pakialam. Ito ay para sa akin, at para din sa iyo. Hindi ka ba natatakot? Tinanong si Queenie. Bakit dapat? Hindi mo kailangang matakot kung nais mong magpahid ng isang kabayo sa sunog. Ang mga Yorks ay ganyan, at ikaw din, isang malabong mapula na tumawid sa mga mata ni Quinton, ngunit mabilis niyang nakuha ang kanyang pag-iingat. Hindi ako sigurado na naiintindihan ni Queenie. Sumagot siya ng walang pakialam. Dahil pumunta ako upang magpahayag ng digmaan kay Big Brother, nais kong maglaro ng mga banga sa aking hipag, sinabi ni Quinton. Ano ang ibig mong sabihin? Ngunit hayaan mo akong payuhan ka, huwag magpalaki. Kahit na ako ay hindi ko magawa na safe ka kung patuloy kang naglalaro ng apoy. Di nagtagal habang matapos na siyang magsalita, umalis na siya at nawala ng walang bakas. Si Queenie ay nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Siya ay tumingin sa kisame ng mahabang panahon at pagkatapos ay umayos ulit siya. Ang mga lalaki, nakakainis, sila sinusubukan kong downplay ang lahat, ngunit nais kong magkaroon ng mas malaking epekto. Inaasahan ko na ang aking bayaw ay maaaring magkaroon ng kaunting kasiyahan sa oras na ito. Nagsimula siyang mag-dial ng isang numero. Sa pinakabago, isang balita ang lumabas ay nagdulot ng bagyo sa Buckwood. Matapos ang iba't ibang mga talakayan sa tuktok ng pamamahala ng Sky Corporation, nagpasya silang isama ang iba't ibang mga mapagkukunan at pagsamahin sa isang malaking kumpanya, kasama na dito ang Zimmer Enterprise. Ang Zimmer Enterprise ay gagampanan ng isang papel sa pamumuno sa bagong nilikha na kumpanya. Ang bagong kumpanya na ito ay nilikha kasama ang Zimmer Enterprise bilang isang pangunahing kumpanya. Bukod sa mga orihinal na proyekto at aktibidad ng mga pangunahing proyekto ng Silver Nimbus Mountain Resort, ang isang malaking seryosong proyekto ay kinuha ng isang hindi kilalang tao 3 taon na ang nakalilipas, at palaging mayroong maraming haka-haka tungkol sa kung sino ang nasa likod ng mga eksena. Hanggang ngayon ay natuklasan ng lahat na ito ay walang iba kundi si Prince York. Si Prince York ang nagbigay ng isang mahusay na proyekto sa Zimmer, kahit na magtatag ng isang bagong kumpanya para sa kanila na ipinasok. Gaano karaming tiwala at suporta ang mayroon ka para sa kanila? Biglang ang buong Buckwood ay nahulog sa isang dramatikong sitwasyon. Maraming mga malalaking pamilya ang nagsimulang magtanong tungkol sa mga ins at out ng Zimmer, ang kanilang mga relasyon, at iba pa. Sinubukan nila ang lahat ng paraan upang makipag-ugnay sa Zimmer. Ang kakaibang bagay ay hindi pa ito pinangalanan. Ang kumpanya ay itinatag. Habang nagsimulang magalak ang mga Zimmers, iniisip na nila na mabilis silang tumaas sa tuktok. Ang isa pang bomba ay inihulog ng Sky Corporation. Sinabi niya na ihiwalay ang bagong itinatag na kumpanya upang makabuo ng isang malayang kumpanya. Bagaman ito ay isang kumpanya pa rin sa ilalim ng pamamahala ng Sky Corporation, magkakaroon ito ng autonomiya sa mga pakikitungo nito. Ang balita ay tulad ng pagsiklab ng malaking kulog. Ang nasabing karangalan ay umabot sa pagtaas ng isang pamilya ng pangalawang klase sa Buckwood, at kahit na isang pamilya na first class. Nagkaroon din ng balita na si Prince York ay pipili ng isang bagong CEO mula sa mas bata na henerasyon sa mga kalalakihan ng Zimmers. Pagkatapos ay ipagkatiwala niya ang 51% sa pagbabahagi ng kanyang shares sa bagong CEO na ito. Ang taong napili ay tiyak na magiging pinakamalakas na tao sa pamilyang Zimmer. Magkakaroon siya ng karangalan sa pagpasok sa lipunan ng klase ng Buckwood, at isang hinaharap ng limitadong tagumpay ang naghihintay sa kanya. Ang pintuan sa bahay ni Zimmer ay tila nasira kahit anong sandali dahil sa malaking bilang ng mga bisita na kanilang natatanggap. Marami ang nais na lumapit at magsipsip, ang mga ito na sabik na lumahok sa isang mahalagang kaganapan. Sa isang iglap, ang katanyagan ng Zimmer sa Buckwood ay tumaas sa mga walang uliran na antas. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 515.
Ang pangyayaring ito ay nagawa ang nag-iisang kababaihan ng pamilyang Zimmer na hindi kapani-paniwalang masaya. Natuwa sila na hindi sila makatulog ng maayos sa mga araw at gabi. Maaari nilang maramdaman na ito ay isa pa sa mga regalo sa pakikipag-ugnay ni Prince York para sa kanyang asawa sa hinaharap. Ang sinumang nahalal bilang bagong CEO ay makakakuha ng 51% ng shares ng Sky Corporation. Tulad ng para kay Senior Zimmer, papalitan siya. Sa araw na iyon, ang lahat ng mga kamag-anak ng pamilya Zimmer ay dumating sa Buckwood at gaganapin ang isang pulong sa bagong gusali ng Zimmer Enterprise. Umupo si Senior Zimmer sa upuan ng CEO at tiningnan ang natitirang mga Zimmer sa harap niya. Ang ambisyon at pagnanasa ay may kulay sa kanilang mga anuman ang kanilang genetika. Ang CEO ng isang bagong kumpanya, na suportado ng makapangyarihang si Prince York. Ang pag-unlad ay nakalaan upang maging isang pamilya na first class sa Buckwood. Ang nasabing isang hindi kapani-paniwalang posisyon ay naging sanhi ng mga Zimmers na mapusok ang kanilang mga ulo sa sobrang kasiyahan. Muli ay nakaramdam ng walang kapangyarihan si Senior Zimmer. Matapos maabot ang Buckwood, unti-unting nawala ang kontrol ng Zimmers. Napakahirap para sa isang matandang lalaki na lumaban kay Prince York. Sa pamamagitan lamang ng isang maliit na pag-atake, ang iba pang bahagi ay nagdulot ng isang panloob na salungatan sa pagitan ng mga Zimmers. Bagaman nagkaroon ng magkatulad na mga salungatan sa nakaraan, wala sa kanila ang nakakaapekto kay Senior Zimmer. Sa oras na ito ay naiiba. Naramdaman ni Senior Zimmer na kung hindi niya personal na malutas ang problemang ito at patuloy na lumahok sa pakikibaka ng kuryente, malapit na siyang mapalitan. Sinamba niya si Zack Zimmer at nais ni Zack na maging tagapagmana. Ngayon, gayunpaman, lubos na malamang na siya ay papalitan. Maaari niya ring mawala ang iyong pag-aakala ng CEO at tanggihan bilang isang pwesto ng inutil na matanda. Kinakabahan si Senior Zimmer. Gayunpaman, siya ay isang taong may pagkatao. Sa ngayon, pinigilan niya. Mula sa labis na kilos na pagtingin niya sa maraming mapaghangad na Zimmers at huminga ng malalim bago tuluyang magsalita. Ang bawat tao'y dapat na pinag-uusapan ang tungkol sa kamakailang balita na lumabas. Salamat sa kay Prince York, isasama sa aming pamilya ang maraming mga mapagkukunan upang magtatag ng isang bagong kumpanya. Sa paggawa nito ng pagbukas ng Silver Nimbus Mountain Resort. Hanggat matagumpay ang proyektong ito, maaari tayong lumaki bilang isang pamilya na first class sa Buckwood. Mayroon ding isa pang alingaw na sigurado ako na alam na ng lahat, ang ibig kong sabihin, magtatalaga si Prince York upang mapagbuti ang isang bagong CEO sa gitna ng Zimmer upang pamahalaan ang bagong itinatag na kumpanya. Kaya kung mayroong sinumang nais na kumuha bilang CEO, malungkot si Senior Zimmer, ngunit sa ngayon wala na siyang magagawa tungkol dito. Si Zack ang kilala niya na pinakamahusay, tumayo sa pagitan ng karamihan ng tao at sinabi, "Hindi mahalaga kung bata o matanda, maaari lamang magkaroon ng isang CEO at iyon ay ikaw. Patuloy kong gawin ang aking trabaho ng maayos at tulungan siyang pamahalaan ang lahat ng mga negosyo ng lungsod. Ang kumpanya, ikaw ang parola ng Zimmers. Ang pamilyang Zimmer ay makakakuha lamang ng hanggang ngayon salamat sa pagtaguyod sa ating pamilya." Si Zack na isinulat ang lahat ng may pagnanasa, nagsasalita ng may labis na sigasig. Ano ang gusto niya? Kung ito ay naging ganito pagkatapos ng maraming mga taon ng masigasig na pagsisikap ni Zack ay nasayang. Sa ngayon ang pinakamahusay na gagawin na pagkilos ay upang buwagin ang natitira. Pipilitin silang tanggapin ang katotohanan na si Senior Zimmer lamang ang maaaring maging CEO, at walang ibang kwalipikado. Ang pakikinig sa mga salita ni Zack, nadama ni Senior Zimmer. Sa katunayan, si Zack ay ang kanyang apo. Ang kanyang pag-aalaga kay Zack ay hindi naging walang kabuluhan. Maraming salamat sa pagtangkilik. Huwag kalimutang mag-comment, like and share. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, maanong pindutin ang subscribe button at pakihit na din ang notification bell para maging updated ka sa aking mga videos.